Press pala ng matagal. Hallelujah. Thank you, Lord. Once again, we honor you. Holy Spirit, thank you for moving in the midst of us, oh God, this morning. Oh God, we glorify you, for you are so wonderful, God, that no one can compare with you. We continue to offer you our lives, Lord, as a living sacrifice. As we sit at your feet, Lord, and listen to your word, speak to us and give us your message. For we know that your word will give us strength, direction. It will guide us, Lord, which way to follow, so that we will not be dissuaded, O God, in our walk with you. Bless your word that we are about to hear. Even those who are joining us online, you are a God of miracle. You can touch them even right now, Lord, as they will offer their hearts unto you. Father, speak to us and meet every needs in the name of Jesus. Lord, you are the same yesterday, today, and forever. What you have done before, you can do it to your people, oh God, today. So Father, we just yield our lives unto you. Give us the word. Give us the message. Give us your manna, so that we will be satisfied, O God, and our service unto you. Father, thank you. Bless everyone's heart, Lord. Prepare us para ang salita mo, Panginoon, ay tumimo sa aming puso at hindi ito masasayang, bagkus magbibigay ng kalakasan sa bawat isa na tatanggap nito, Panginoon. Father, thank you, Lord. Cover this place, O God, and give us your message. We bless you in Jesus' name. Amen and amen. Okay, let us sit down. Thank you, Lord. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, good morning. Ayan. Siyempre, bigay mo naman ang pinakamatamis na smile mo, no? Baka wala pang nag-smile sa kanya, baka wala pang nag-good morning sa kanya, no? Hallelujah. This is the day that God made for us. Amen? So let's celebrate. Praise the Lord. At ang kaparte ng celebration ang kagalakan, di ba? Hindi naman masaya, hindi naman pwede yung nagsi-celebrate ka ay nakasimangot ka, no? Kaya let us rejoice, especially that the presence of God is here. Amen? Okay, so ang papag-aralan natin ngayon, I believe na bawat isa sa atin, ang ating desire, ang ating pakay sa ating paglilingkod sa Panginoon, ay ang ating ginagawa sana ay hindi nasasayang. Amen? Alam ko po na ang kagustuhan ng bawat isa sa atin ay yung ginagawa natin ay may value sa ating Panginoon. Ang ginagawa natin bilang isang Kristiyano ay hindi masasayang. I believe that that is our desire. Kaya, sa hapong ito ay umaga pala. Yeah. Sa umagang ito, gusto ko pong i-share ang salita ng Panginoon dito po sa Book of Joshua.
The book of Joshua, chapter 14, starting verse 6. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you po sa palaging panalangin ninyo. Thank you sa palaging pagsunod ninyo. Huh? Alam ko pong sinusundan ninyo. That's why I'm trying my best na nagbibigay sa inyo ng iba't ibang mensahe. No? Para dahil alam ko pong sumusunod kayo. Mayroon pa akong 1 week. Mayroon po akong 1 week and we will be going to North this coming Wednesday. Nag-aantay din sila sa Hong Kong at Macau dahil 2 months na ako nawala doon. 2 months pa ako nawala sa Hong Kong and just 2 weeks siguro I'll be in Macau again. And after Macau, Singapore. Our mid-visit to Singapore and Malaysia, then Thailand, Cambodia, Vietnam, Laos. Yeah. And back to Hong Kong, apply for the visa for Korea. And after Korea is Taiwan. Yeah. So please pray for me and for the work of the Lord. Okay, let's start reading the Word of God. Dito ako magbasa kasi maliliit doon. Okay, sabi niya dito, now the men of Judah approach Joshua at Gilgal, and Caleb, son of Jephunneh, the Kenizzite, said to him, you know what the Lord said to Moses, the man of God of Kadesh Barnea, about you and me. I was 40 years old when Moses, the servant of the Lord, sent me from Kadesh Barnea to explore the land, and I brought him back a report according to my convictions. My brothers who went up with me made the hearts of the people melt with fear. I, however, followed the Lord my God wholeheartedly. Next verse. So on that day, Moses swore to me, the land on which your feet have walked will be your inheritance, and that of your children forever, because you have followed the Lord my God wholeheartedly. Next verse. Now then, just as the Lord promised, He has kept me alive for 45 years since the time He said this to Moses. 45 years. While Israel moved about in the desert. So here I am today, 85 years old. 85 years old. Sinong 85 years old sa inyo? Ay, naku, wala pa, no? Yung binisita namin, 92. Yeah, 92. I'm still as strong today as the day Moses sent me out. Imagine, hindi nagbabago. I'm just vigorous to go out to battle now as I was then. Now give me this hill country that the Lord promised me that day. You yourself heard then that the Anakites were there,
and their cities were large and fortified, but the Lord helping me, I will drive them out just as he said. Then Joshua blessed Caleb, son of Jephunneh, and gave him Hebron as his inheritance. So Hebron has belonged to Caleb, son of Jephunneh, the Kenizzite, ever since, because he followed the Lord, the God of Israel, wholeheartedly. Verse 15. Hebron used to be called Kiriath Arba, after Arba, who was the greatest man among the Anakites. Then the land had rest from war. Hallelujah. This is the word of the Lord. Ito po ang salita ng Panginoon na ating pagbulay-bulayan sa umagang ito. Okay? So, ang sasagutin natin na katanungan sa umagang ito is, what does it mean to follow the Lord wholeheartedly? Ano ang ibig sabihin? Yung sumunod sa Panginoon buong puso, buong kaluluwa, buong puso, wholeheartedly, sabi niya dito. Alam ko po na lahat tayo, ang kagustuhan natin ay mabibless ang ating ginagawa sa ating Panginoon. Okay? At makita natin dito ang isang example kung bakit i-bless ng Panginoon at nakuha niya ang kanyang inheritance. May isang bagay na nakita ng Panginoon sa kanya at ito po ay napakahalaga sa buhay ng isang nananampalataya na talagang na-determine niya sa kanyang puso, kanyang buhay na sumunod sa Panginoon. Kung minsan mahirap ang sumunod kay Lord, dahil ang daming daan dito sa mundo, maraming mga sagabal, maraming mga hindrances. Sagabal, Ilocano ba yun? Tagalog? Tagalog yun? Naka-chamba. Okay. Maraming mga balakid sa ating paglakad. Even we desire to really serve the Lord and follow Him with all our heart, pero dahil sa mundong ito, ang daming mga bagay-bagay para hindi matupad yung kagustuhan ng Panginoon sa buhay natin. Tama? Yan. Kaya kahit gustuhin man natin na talagang hindi sana tayo magkakasala, pero wala. May time na nagkakasala pa rin tayo. Sino ang perfect dito? Sasaluduhin kayo. I will salute you if you are perfect. Siguro si perfect to lang ang complete ay ang perfect dito, pero pangalan lang. Okay, so titingnan natin kung paano, anong ibig sabihin to follow the Lord wholeheartedly. Hindi naman ibig sabihin na perfect, kailangan perfect ang sumunod kay Lord wholeheartedly. But, tingnan natin dito, magsalamin tayo sa buhay ni Caleb dahil ayan po, siya po ang sinabihan ng Panginoon that Caleb served God wholeheartedly. Okay? Unang-una, wholehearted means that you are committed to follow God even it's going against the flow. Ang maglingkod wholeheartedly, ibig sabihin, talagang you really decided to follow the Lord, you really decided, committed to follow God, even against the flow.
Ano yan? Ibig sabihin, kahit yung flow na sinasabi mo, okay? Di ba yung tubig, nagfo-flow na ganun? Nagfo-flow na ganun. Pero, kahit against the flow, ang ginagawa, ang bagay, dahil you determine to follow Jesus, kahit yung flow ay magpapaganon, kung talagang ganun ang kagustuhan ng Panginoon, you really determine to go against it. Amen. Ganun ang wholeheartedly. Hindi yung gusto mo ang natutupad. Kung hindi ayon sa kagustuhan mo, ang tao, wala madidismaya. And remember that itong flesh na ito, itong katawan natin, itong body natin, it will always go against the flow of God. Kumukontra. Tingnan ninyo. Ang gusto ng Panginoon, mag-fasting ka. Di ba? Pero ang gusto mo, kumain ka. Ang gusto ng Panginoon, manalangin ka. Pero ang gusto ng katawan mo, matulog ka. Di ba? Ang gusto ng Panginoon, magsimba ka. Pero ang kagustuhan ng katawan mo, gusto mong mamasyal. Palaging kontra yan. Palaging nagkukontrahan yan. Pero dahil nandoon yung banal na espiritu, and you determine to really follow the Lord wholeheartedly, kaya hindi ka umaayon sa kagustuhan ng mundo. Ganon ang serving God wholeheartedly. Gusto mong pupunta doon dahil may birthday. Gusto mo kasi maraming mga pagkain doon. Sa church, mag-prayer meeting, boring. Kung minsan, boring. Akala natin, boring ang prayer meeting. Pero alam ninyo, if you are mature Christian, prayer meeting is very enjoyable. You know why? May date ka sa tunay na minamahal mo. Ganon. If you counted it, na ang prayer meeting is time ng date mo sa Savior mo, you will enjoy. Pero kung sasabihin, prayer meeting man, aduman ti may kararagan. Lalong-lalo na kung kapartner ko si sister, very long ang panalangin niya. Kung minsan yan, may namimili ng partner dahil very mahaba yung panalangin. Kung minsan, mula doon, nagmula sa bahay hanggang pagdating. Ganon. But you will enjoy. And that is a part, that is one way that you could assess yourself that you are going in maturity. If you enjoy the presence of God, ayan, nagpapatunay na ikaw ay lumalago sa Panginoon. So, that is number 1. Yeah. You are willing to go against the flow. You are committed to follow Jesus. Kaya mula ngayon, ganon ang maglingkod wholeheartedly. Labanan mo ang sarili mo. Labanan mo ang kagustuhan ng laman na ito para lang sa kagustuhan ng Panginoon. Amen. Okay. Next is, wholehearted means that you are eager to act upon God's promises. Ganon si Caleb. You are eager to act. Excited ka na gumawa. Kung ano ang pangako. Excited ka na mag-act sa pangako ng Panginoon. You know why we are excited sa pangako ng Panginoon?
Because we know na yung nagpangako sa atin, hindi tao. Ang tao, maraming pangako, pero hindi niya tinutupad. Oh, lahat bang pangako ng mister ninyo noon? Tinupad niya. Sige nga. Lahat bang pangako niya? Hallelujah. Sige nga. Oh, pero huwag kayong magsingilan mamaya. Baka pag uwi ninyo, sasabihin, oh, hindi mo tinupad yung pangako mo sa akin. Forgive your husband, forgive your wife. Amen? That is a part of love. That is a part of understanding. Yan. But in serving the Lord, ayan, wholehearted means that you are eager to act upon God's promises. Yan. Excited ka. Gagawin mo yung pangako ng Panginoon dahil alam mo na ang Diyos hindi kagaya ng tao na palaging nakakalimot. Alam niyo ang tao, maraming rason yan. Isang rason is, nakalimutan ko, sabi niya. Pero sa totoo lang, hindi niya nakalimutan yan. Yeah? Oh. Hindi lahat ng rason ay nakalimutan. Talagang sinadya yan minsan. Yeah. Sinadya yan. Pero dahil hindi niya ginawa, ang pinaka-easy na rason is nakalimutan. Ganun lang. Yeah? Pero alalahanin ninyo, lahat ng ninyo sa Panginoon, yan ang isang mahirap. Lying ang isang bagay na napakadaling gawin, pero napakabigat na kasalanan. Napakadaling gawin, pero napakabigat na kasalanan. Yeah. Kaya huwag at huwag ka. Kaya yung tinuro ko, saan yun? Yung tungkol sa dila. Yeah. Itong dila kasi, ang liit-liit. Sabi ko nga, ang liit-liit na parte ng katawan. Pero, wala, sisirain niya ang buhay mo. Sabi ko nga, isang cigarette, yung naitapon doon sa Hong Kong. Anong nangyari? Na-burn yung 7 towers. Ganun ang dila kung hindi tayo mag-ingat. Napakaliit. It's just a little spark of fire. It can burn even a big, big and wide mountain. Ganun tayo kung hindi natin ingatan. Kaya napakabigat po ang kasalanan na magsisinungaling. Kaya sana yan ang iwasan natin. Amen po ba? We are excited to do and act promise ng Panginoon because we know that our God is not a man that He should lie. We know that if He said it, He meant it. He will never fail His word. Kundi talagang gagawin niya ito. Gagawin niya ito. Kaya yan, yung mga testimony ninyo. Praise the Lord. Marami tayong testimony. But you know, you need to keep your testimony because many times, oftentimes, ang demonyo, ninanakaw niya ang faith natin. Hanggat kahit ang testimony natin, tayo mismo parang nakalimutan natin ang ginawa ng Panginoon. Once na nakalimutan natin ang kabutihan ng Panginoon sa buhay natin, doon tayo mag-i-start na lalayo at lumalamig sa paglilingkod. That's why it's good to always be reminded sa mga testimonyo natin. Amen? Hallelujah. Kaya, the next one is, wholehearted means that you are willing to tackle tough situation. Yan. Parang magkakapatid ito. Willing ka na harapin
Willing ka na harapin kahit mahirap na sitwasyon. You see, mula ng day one kami dito, hindi nawawala at hindi nawawala the word of encouragement to each and everyone. You know why? Because ang buhay ng isang Kristiyano, buhay labanan yan. Buhay labanan yan. Hindi at hindi mawawala ang kaaway. Hindi at hindi mawawala ang testing. Hindi at hindi mawawala ang pagsubok. Pero ito ang tandaan ninyo. Dahil kung minsan hindi natin alam ma-identify ang testing or baot. Anong baot sa Tagalog? Palo. But we need to understand the difference between palo and testing. Okay. Dahil kung minsan, ang akala natin, trials, testing, lahat ng nangyayari. But we need to learn to identify if it is trials or baot. Palo. Okay, simple lang. Ganito. So that you will know. Kung trials yan, kung ginagawa mo, if you know that you are walking, doing well, walking in line to the will of God, then calamities will come, then that is trials. Kung alam mong ginagawa mo ang kagustuhan ng Panginoon at marami pa ring mga kalamidad, mga negative na dumating sa buhay mo, alam mo yan, testing, trials. Alam mo yan, pagsubok yan. So ano ang gagawin mo? Ang gagawin mo is, mas lalo mong mahalin ang Panginoon. Mas lalo kang lumapit sa Panginoon. Mas lalo kang mag-obey sa Panginoon. Dahil sa likuran ng pagsubok na yan, there is a blessing. There is a blessing. After the trials, there is a blessing. Kaya alam mo na mayroon at mayroong pagpapala pagkatapos ng testing na yan. Okay, how about palo? How about pagpapalo? Ganito. Simple lang. Kabaliktaran. If you are walking against the will of God and something wrong ay mangyayari or darating ang kalamidad, darating ang mga negative sa buhay, alam mo na. Alam mo na. That is already palo. Alam na this. Pagpapalo yon, hindi pagpapala. Yan. Ganon ang diferensya. If you are walking in line to the will of God, and calamities will come, that is trials. So what you will do? You keep serving. Stand firm, overcome. Because sa likuran, may pagpapala. If you are walking against to the will of God, and calamities come, you know already that is pagpapalo. That is pagpapalo. Once na iba ang ginagawa mo, dumating ang mga negative sa buhay, pagpapalo yan. Ano ang gagawin mo? Ano ang gagawin mo?
I want to make this clear so that you will know what you are doing. Because whether we like it or not, there is pagpapala, there is pagpapalo. If we don't know how to face it, ayan, mawawala tayo. Kung pagpapalo ito, kung ginawa mo ang hindi kaaya-aya sa Panginoon at may dumating na kalamidad sa buhay mo, pagpapalo yon. Ano ang gagawin mo? The answer is, ang gagawin mo is, you humble yourself and repent. Humble yourself, repent, and the next, you stand. At ayusin mo ang paglakad mo. Kung gagawin mo yan, kung nagkamali ka, nandyan ang papapalo, magpapakumbaba ka, mag-repent ka, and continue to walk at ayusin mo ang paglakad mo, God will forgive you, and the next, God will heal you, and the next, God will use you. Ganon. Because whether we like it or not, marami tayong pagkakamali. Hindi natin sasabihin na tayo'y perfect, wala tayong pagkukulang. No, I tell you. Because Satan is still alive. Ang hinahanap ng demonyo kung may butas para sirain ka. Ang hinahanap ni Diablo, ang butas para ikaw ay i-pull down sa paglilingkod. At kung nagkamali ka man at nag-giveaway ka man, kaya itinuturo ko kung ano ang gagawin mo. Alam niyo kung minsan, hindi natin alam kung paano tayo i-response, harapin ang mga bagay-bagay. Kaya, ang ginagawa natin, kung nagkamali tayo, lumayo na lang tayo. Di ba? Ganun na lang. Huwag na lang tayong magpapakita. Huwag na tayong pupunta sa simbahan dahil nagkamali tayo. Ganun na lang ang gagawin natin. Why? Because natalo tayo. We ran away from the presence of God. Pero tingnan ninyo, habang ikaw ay lumalayo, kung lilingon ka, si demonyo pa rin ang nagfa-follow sa'yo. Pero kung nagkamali ka, nagpakumbaba ka, nagrepent ka, babangon ka, tuloy mo pa rin, ayusin mo ang buhay mo. Palakasin ka ng Panginoon. God will forgive you, God will heal you. So that if Satan will come again, you can fight a good fight. Why? Because pinalakas ka ng Panginoon. Amen? Pwede mong sabihin, sige, for a second time around, I will fight you now. I know I will win the battle. Dahil nakaaral ka na sa nakaraan. Ganun ang gawin natin. Kaya kung nagkamali tayo, let us humble ourselves, repent, and stand, and allow the Lord to heal you. After your healing, God will use you again. And you will become more effective. Mas lalo kang mas effective. Alam mo kung bakit? Nakaaral ka na sa kamali mo sa nakaraan. Amen? So, alam na ninyo baka sabihin, kung minsan kasi, ay, marami akong testing, marami akong trials. Sunod-sunod ang trials ko. Pero pagpapala pala yung iba, hindi mo alam ma-identify. Ang akala mo, puros trials, ikagagawan mo pala. Bakit nangyayari yan? Kagagawan mo pala. Pero ngayon, kailangan na alam natin ma-identify. Yes? Okay? Yan. Okay. You are willing to tackle even tough situation.
Maraming pagsubok. Pero alalahanin mo, hindi ka nag-iisa. Yan ang kagandahan. Na tayo'y alam natin na ang pangako ni Lord, sabi niya, I will never leave you, I will never forsake you. Kaya alam natin, kung ikaw ay lumalakad ayon sa kalooban ng Panginoon, at dumating pa rin ang mga pagsubok, I tell you, you know for sure, absolutely, hindi ka nag-iisa. Kung minsan sabihin natin, Lord, bakit? Where are you, Lord? Parang iniwanan mo na ako. Kung minsan parang ganun ang feeling natin. Kung sunod-sunod ang pagsubok, ang feeling natin, saan ka ba, Lord? Istorya ak karon ini yung when we went to Israel. I don't know when kung ano ang nangyari, kung bakit nung umalis kami sa Hong Kong, pinapagalitan kami ni Bishop. Bishop sent us for a mission, pero pinapagalitan kami. Dahil napapagalitan kami, naiwan namin uli yung ma-remember ko. Naiwan namin yung passport doon sa sa check-in Mas lalo na naman nagalit si Bishop. Kaya sabi namin kay Pastora Dominga, grabe naman si Bishop. Umaalis nga tayo, gumagagalit pa. Alam ninyo naman si Bishop noon. Pero ngayon, sobrang bait ang ating Bishop. Pero yan, kasama ng testing yan. To cut the story short, pumunta kami sa Israel. Na-snatch yung bag ni Dominga. Na-snatch yung bag ni Dominga. At grabe kasi yung church natin doon. Ang laki-laki yung church natin. Pero ang daming mga black people. Yeah, surrounded with doon sa Tel Aviv. Tapos, yung CR natin doon sa, lalabas ka muna sa door, tapos pababa ka, doon ang CR. Idadalawa kaming babae doon na nakatira. Alangan naman na bababa kami midnight na doon sa CR. So we decided to go and buy Arenola. Hindi ko makalimutan yun. 2008 ay 2007 yata yun. 2007 na nangyari yun. Pag-uwi namin, may Ethiopian na snatcher siguro yun. Nakatago siguro sa may sasakyan bago yung pumasok ka sa building. Yan, in-snatch niya ang bag ni Pastor Dominga. Yan. Nag-aagawan sila. Iba ang snatcher doon. Hindi kagaya sa atin na kung hindi mo yung ganun lang ang nila, ay talagang nakipag-agawan talaga. Nag-aagawan sila. Ako na naman, pinapalo ko. Yang taas-taas yung tao, hindi ko magawat ang ulo. Grabe yun, hindi ko makakalimutan yun. Tapos nung nag-report kami kay Bishop, sabi ni Bishop sa amin, wala na talaga ang Panginoon sa inyo. Tuloy pa rin ang galit nila sa amin. Pero, hindi pa rin kami gumawa ang Panginoon ng miracle. Gumawa ang Panginoon ng miracle. Alam niyo kung bakit nakakuha si Dominga ng passport niya? Ambassador to ambassador. Yan. Yung kilala nila Bishop noon sa Hong Kong, pumunta sa Europe, tapos kinuntak nila, kilala niya yung ambassador sa Israel. Ganon. Kaya nagawa ang napalitan ng passport ni Pastora Dominga. Kaya ayan, pinagmamalaki niya.
Sabi niya, made in Israel. Tapos kailangan siyempre ipatatak namin ng visa namin. To cut the story short, natatakan ng 6 months. Imagine, 6 months visa. Tapos i-report namin kay Bishop. Sabi uli ni Bishop, tingnan ninyong maigi. Sabi na naman nila, tingnan ninyong maigi kung tunay talagang yan, visa yan. Baka hindi, sabi niya. Excuse ako dahil wala akong cellphone. At least si Pastora Dominga ang may cellphone. Siya ang tumatawag, But the point in there is that, pero kahit ganun, ayan, nakakuha siya ng visa niya. Hindi lang ganun, pati yung pagbalik namin sa London, dahil via London kami, London to Hong Kong, nakakuha pa rin ng visa. Kaya, napakabuti ang ating Panginoon. Yeah? Ang time na yon na na-snatch yung namin, may nangyayari din kina Bishop Melchor sa London. Yeah? Nilaro yung bata ang hanger, tapos sa bunganga niya, kaya nakawit ngay, kaya lumabas ang daming dugo. Kaya, tinakbo sa hospital. Habang na-snatch kami, tinakbo din sa hospital yung anak ni Pastor Bishop Melchor. Si Bishop na naman, na nandoon sa China on that time din, almost the same. Na-snatch din ng 20,000 Hong Kong dollar niya. Yan. Kaya sabay-sabay yun. Pero alam ninyo, pag-uwi namin, pagdating namin, ay nag-wig si Bishop. Alam ninyo si Bishop, yan? Magalitin. Pero naman na ama. Alam niya na mula nung umalis kami, hanggang nandoon kami sa Kwan, pinapagalitan kami. Pero hindi pa rin kami nagpakita kung ano-ano man ang mga Kwan. Dahil alam po namin na kahit ganun, nandyan pa rin ang kanyang kamay, nandyan pa rin ang kanyang panalangin sa amin. Alam ninyo mga kapatid, pag-uwi namin, ayan, nag-wake si Bishop. Hindi namin napansin nung lumabas kami. Alam ninyo, yung galit, parang yung nandoon yung takot namin. Ano ba na naman uli ang susunod? Ganon. Pero, pagdating namin, nakita namin siya. Alam ninyo ang nangyari? Tumatawa kami. Masaya kami noong pagdating namin. Kahit nagwig lang, kagalakan ang ibinigay. At sabi niya sa amin, praise the Lord. You are like a warrior who went to the battle and won the war. Sabi niya sa amin, wow, ang sarap pakinggan. Yeah? Ang sarap pakinggan. Yeah? Kaya, ganun, mga kapatid. Even in a tough situation, we need to be willing. Hindi tayo mag-give up. Baka sabihin ninyo, anong katuluyan yung na-snatch ni Dominga? Ayan, napalitan na ang passport. Buti on that time, dati, kung may pinupuntahan kami kay Pastora Dominga, ipapahawak ko yung mga show money ko, pahawak ko yung passport ko. But on that time, iniwan ko yung show money ko. Tapos inilagay ko dito sa jacket ko, yung passport ko. Kaya walang nakuha sa akin. Otherwise, nakunan kaming dalawa. But you see the goodness of the Lord. Yeah? Tapos umuwi kami. Sabi namin sa taxi. Sabi namin, we thought Israel is Holy Land.
Sabi ni Dominga. Why is it that there are many snatcher? Sabi ni Pastora Dominga. Sabi yung driver, no, 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 no. Sabi niya, the land is only holy. But people are not all holy. Totoo nga. Kaya, imbis na tawa din na tawa kami, totoo nga, ang dami kaming pinag-aralan. Daming tinuro ng Panginoon sa amin. Yeah? Kaya kahit lumakad ka sa iba't ibang klase ng sitwasyon sa buhay, if you are still willing to walk, lumakad pa rin ayon sa kalooban ng Panginoon. Pagkatapos na yon, maraming blessing. After that, maraming blessing. Kaya kung sunod-sunod ang pagsubok sa buhay, huwag kang mag-give up. Don't ever quit. Why? Habang sunod yan, I tell you, that is just a stepping stone to win the battle. Tingnan ninyo si Joseph. Sunod-sunod yung pagsubok ni Joseph. Pero sabi ni Jesus, ay sabi ng salita ng Panginoon, God is always with Joseph. Nung nandoon sa bahay ni Potiphar, kahit doon sa balon, God is with Joseph. Kahit sa bahay ni Potiphar, God is with Joseph. Kahit nandoon sa prison, God is with Joseph. If God is with Joseph, bakit ganun nagsuffer si Joseph? Ibig sabihin, hinayaan ng Panginoon. Nagsasuffer si Joseph, natetesting si Joseph, pero nandyan sa tabi ni Joseph ang Panginoon. Tinitingnan niya how Joseph react sa pangyayari sa kanyang buhay. Ganon din tayo. Even the Canaanite woman, isn't it? Noong lumapit yung babae kay Jesus, sabi niya, tulungan mo ako. Hindi umimik si Jesus. Kahit yung mga disciples, sabi niya, palisin mo siya. Paiyak-iyak niyang, istorbo. Pero hindi umimik si Jesus. Anong sinabi ni Jesus? Sabi niya, hindi pwedeng ibigay ko ang pagkain ng aking mga anak sa kanilang mga aso. Ibig sabihin, parang aso yung babae. Pero hindi pa rin umalis yung babae. Anong ginawa ng babae? Mas lalong lumapit. At sabi niya, Lord, please help me. Ayan. Ano ang nangyari? Ayaw ng Panginoon. Hindi umimik ang Panginoon. Hindi pwede na ang pagkain ng aking anak sa table ay ibigay ko sa kanilang mga aso. Pero ang babae, sabi niya, kahit sabihin mong ako'y aso, nandito ako. May karapatan na akong kumain sa anumang mahuhulag na pagkain mula sa lamisa ng aking hari. Pinaglaban niya. Si Jesus mismo, tinesting niya. Pero kung basahin ninyo ang pinakalas, sabi niya, wow! Sabi niya. Si Jesus mismo ang nagsabing, wow, woman! You have a great faith. You see? Si Jesus mismo ang naunang nag-appreciate sa faith ng woman na ito. Ganon mga kaibigan. Basta hindi tayo mag-giveaway. Hindi tayo mag-quit. Kahit sunod-sunod yan. Si Joseph from balon to palace. Remember? Naibenta siya. Naibenta uli. Pinabasolda. Tapos naikulong sa prison. Then prison to palace. Itong babae, sabi ng Panginoon, you have a great faith. Yung hinihiling mo, ibibigay ko. Kaya ngayon din,
ngayon din, mapagaling ang anak mo. Habang palang ipaglalaban natin ang faith natin, may ginagawa ang Panginoon in between. Habang ipinaglalaban natin ang faith natin, at ginagawa natin ang kalooban ng Panginoon, may ginagawa ng Panginoon na positive para sa atin. At kung hindi natin utuloy yan at mag-quit tayo, sayang. Sayang yung kasagutan na nakahanda. Amen? Hallelujah! Praise the Lord! Maraming mga pagsubok kahit sa mga health natin, di ba? Kahit sa mga health natin. Kung minsan, maraming katanungan, bakit Lord? Ginagamit mo naman ako, bakit hindi mo ako pagalingin? Kung minsan, ganun, ano? Sabi nga ng aking kapatid, sabi ko sa aking kapatid, dahil nakita ko yung kapatid ko. Siya ay, nanggaling siya kasi sa ibang church. But she decided to come. Hindi ko, mga kapatid ko, hindi ko sila niyayaya na pumunta dito sa atin. Hindi ko sila niyayaya. Pero ang Panginoon ang nagdadala sa kanila. Kahit sa Hong Kong, hindi ko naman sila inaakay na, halika kayo dito. I will not do that. But God is the one who sent them. Kaya, ganun. Nung pumunta sa atin, nag-stay sa atin, nakita ko yung paggamit ng Panginoon sa kanya. Kahit umuwi sa Pilipinas, naging tapat pa rin sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Hanggat nagiging inassign sila na isang pastoring natin. Tapos, nangyari yun sa buhay niya. Nangyari yun sa buhay niya. Pero, ang maganda, wala akong marinig na complaint niya. Yan ang napakaganda. Wala akong marinig na complaint niya. Kaya, ngayon, ayan nga, sunod-sunod nga, hanggang until now na nataningan ang kanyang buhay. Until now na nataningan ang kanyang buhay. Kaya, ayan, kung minsan nga, gusto kong sabihin sa kanya na, buti pa sa'yo at alam mo kung ilang taong ka mabuhay. Pero, yung sabi ng isang brother, mabigat pala kung ikaw talaga. Parang madali lang kung sinasabi mo. Pero kung ikaw mismo, mabigat. Parang lalong-lalo nang sabi ng doktor na, kung kaya ng katawan mo. Yan ang pinaka-maximum na kaya ng chemo at kaya ng medicine. Yeah? Ibig sabihin, kung hindi kaya yung katawan mo, less than that. May experience mo yung parang anytime na mag-click ng telepono mo, hindi mo alam kung ano ang message. Ganon. Lalong-lalo na, sunod-sunod na yung mga pangyayari sa pamilya namin. But praise the Lord. Ganon talaga. Ganon talaga ang buhay. We need to really sanayin natin ang puso natin, ang buhay natin. Lalong-lalo na tayong nandito sa abroad. Kung may masakit sa pamilya natin, ayan, cellphone. Kung makita natin may nanggaling sa pamilya natin, parang kinakabahan, parang ganon. Pero kailangang sanayin natin talaga sa buhay natin na ang buhay sa mundong ito ay may limit. Okay. Sanayin natin sa buhay natin na kahit ang isang tao ay sinabi ng doktor or very serious ang kanyang sakit, si Lord pa rin ang may hawak. Alam naman natin yan. Yeah? Tingnan ninyo si Pastor Aldrin. Ba? Example na lang si Pastor Aldrin. Oh. Thrice a week,
Dialysis, more than 10 years. Ilang beses na akala namin mamamatay. Ilang beses pumunta sa Hong Kong, pumunta sa Macau, bigla lang na mawawalang malay. May time sa Macau noon, ay mag-usap-usap sila kung paano sila iuwi na. Pati si mother, makiuwi sana, ganun. Pero mamaya, nabuhay. Tapos may makita mong tao, ang saya-saya, very healthy, mamaya, nalaman mo, wala na. Kaya nagbibigay ng peace sa bawat isa sa atin na lahat-lahat nasa kamay ng Panginoon. Kaya yan din ang nagbigay ng aral sa akin sa sitwasyon ng ading ko ngayon. Yeah? Kaya para mawala yung mga palaging agam-agam or what, yeah? Kailangan sanayin mo ang sarili mo na kahit ganun, si Lord pa rin ang may hawak. Kahit masaya, kahit healthy ang tao, basta nabibigla. Kasi kagaya yung kuya namin. Kuya namin, napakasaya siya. Last, nag-gather kami sa bahay. Biglang, hindi pa kapatid ko ang nag-text sa akin. Pamangkin ko. Siguro walang time yung mga kapatid ko. Pamangkin ko, Auntie, I'm sorry for a bad news. Sabi niya, patay na si uncle. Yeah. Parang mahirap mong tanggapin. Pero ganun talaga ang buhay. Tapnuhan tayo ngayon nga makikigtut. Para hindi tayo mabibigla. Kailangan ganun pala ang ilagay natin sa isipan natin. Anytime ang tao. Kahit ang pamilya natin, akala natin, kahit grabe ang sakit yan, kung hindi kukunin ni Lord, hindi kukunin ni Lord. Kahit masaya at walang sakit yan, kung talagang time niya, kukunin pa rin ni Lord. Amen. Okay. Bakit parang maaga tayong lahat? Parang maaga, no? Maaga tayong nag-start ba? Okay. Ito. Wholehearted means you determine to be a lifer. Ano yung lifer? It determined to be a lifer. A lifer means a person who has made a lifelong commitment. Lifelong life commitment. Kailangang i-determine natin, wholehearted. Kailangan parang i-determine natin na ang commitment natin is till death. Yan ang shortcut yun. Ibig sabihin, wala yung doubt. Wala yung condition. Dahil kung minsan, I will serve you, Lord, if. Diba? Ganun. I will do, Lord, if. I will continue, Lord, if. Maraming ganun. Ha? Mag-ingat kayo kung marami kayong pangako kay Lord. Ang pangako kay Lord, hindi ito humihinto na nagniningil hanggat bayaran mo. Kalimutan mo man ngayon, pero next, mariremind ka. Yes, I tell you. Kaya kung may vow kayo, tapos ihininto ninyo at hindi ninyo gagawin, makalimutan mo lang man yan. Pansamantala lang yan, I tell you. May araw ka rin. Sisingilin at sisingilin ka pa rin ng Panginoon. Hindi hihinto yan. Wholehearted commitment means
you really determined to serve God until the end of your life. Ganun ang commitment natin. Kung once na ganun ang commitment natin, ano man ang mangyayari? Ano man ang mangyayari? Alam ninyo, if you stop serving the Lord, saan ka pupunta? Kung aalis ka, saan ka pupunta? Kung mag-stop ka, saan ka pupunta? Malulugi ka lang. Malulugi ka lang. Ikaw ang pinakaayay sa mundong ito. Alam niyo yung pinakaayay na sabi ni Paul? Ayay. Ikaw ang pinakalugi. Ikaw ang na-create sa mundong ito na napakamalas ang buhay mo. Kaya ngayon pa lang, let us really determine to serve God. Kailangan nandoon yung ano natin, yung decision natin sa buhay natin. Hindi yung dito lang sa Japan. Kung pupunta ako di ba lima. If you don't have that decision, I tell you, hindi mo talaga maiayos ang buhay mo. Kung wala kang determination na mag-serve kay Lord hanggang sa huling buhay mo, I tell you, hindi mo maiayos, hindi maayos ang serbisyo mo. Bakit? Sinasabi mo, di bali, dito na lang. Iba naman ang sitwasyon sa Pilipinas eh. Iba naman sa ibang bansa eh. But if you really determine to give your life to the Lord, kahit saan ka, hawak-hawak mo pa rin yung pangako mo kay Lord. Wherever I am, Lord, I will serve you. Whatever is happening, Lord, I will serve you. I need to fulfill my promise. I want to be with you when you will come and take me home. Pero maraming gustong papuntang langit pero walang may gustong mauna, di ba? Okay, yan po mga kapatid. And the last one. Wholehearted means trusting the promise of God. Caleb saw the promise. Caleb trusted the promise of God. But others, tingnan ninyo ito, si Caleb nakita niya at siya'y nag-trust doon sa pangako ng Panginoon. Ang kasama niya, ang nakita nila, hindi yung promise ng Panginoon. Ang nakita nila, ang mga giant doon sa lugar na pinangako ng Panginoon. Trust to the promise of God. Let us just focus to the promise of God. Hindi yung mga giants na yon. Kasi kung makita mo, kung doon sa giant ka, mag-focus, mawawala ka talaga, matatalo ka talaga. Yeah. Because first of all, they are giant. Pero kung doon sa salita ng Panginoon at pangako ng Panginoon, hindi mo makita yung giant. Maraming giant sa buhay, di ba? Kaya nga sinasabi na, para akong tinakluban ng langit at lupa. Ganon. Pero kung yan ang titingnan natin, talagang matatalo tayo. Isipin mo,
problema sa anak mo, problema sa asawa mo, problema sa sino? Problema sa trabaho mo, problema sa biyanan mo, problema sa manugang mo. Ay naku, buti pa wala akong asawa. Ang daming problema. Problema sa ministry. Problema ang katabi mo pa. Mo kasing problema ng katabi mo. Yeah, kasama mo yan. Yeah. Ganon, if you try to count all yung mga pagsubok, talagang matatabunan ka. Matatabunan ka talaga, ah. Pero si Caleb, hindi yan ang tiningnan niya. Ah, ito ang pangako ni Lord. Ito ang pangako ni Lord. Ito ang pangako ni Lord. Ganon. Puros pangako. That's why, problems will come. Always go back to the Word of God. Situations come, always go back. Circumstances, always go back. Dahil, ang problema, tataluin ka. Ano, ikastoida ka? Paano yun? Ilublubda ka? Basta ganun. Yan. Kanito yan eh. Ang problema, igaganon ka. Pero ang pangako ng Panginoon, igaganon ka. Ang problema, iganon ka. Ang pangako, iganon ka. Ang problema, iganon ka. Ang pangako, iganon ka. That's why, sabi ko, kung may problema, always go back to the Word of God because the Word of God will lift you up. Hallelujah. Si Caleb, he was wholeheartedly committed. May isang bagay na pag-describe ng salita ng Panginoon kay Caleb. Sabi niya, doon sa Numbers chapter 14 verse 24. Yeah. Numbers chapter 14 verse 24. Praise the Lord. Because my servant Caleb, sabi niya, has different spirit and follows me wholeheartedly. I will bring him into the land he went to, and his descendants will inherit it. Hallelujah. Praise the Lord. Kakaiba ang espiritu ni Caleb. Wholehearted. Committed to God. Anong ibig sabihin yan? Kailangan ipakita din natin na kakaiba ang espiritu natin sa mundong ito. Alam mo kung para maganda ang espiritu mo? Yeah? If you are created in the image of God, then you have that spirit. Ipakita mo na talagang Kristiyano ka. Ipakita mo talaga na ang Espiritu ng Panginoon, nandoon yung bunga ng Espiritu. Yung Espiritu ng Panginoon nananahan sa iyo. I tell you, you will not be, hindi ka mahihirapan. Kahit sa pag-win mo sa pamilya mo, hindi ka mahihirapan. Basta makita nila ang kakaiba talagang Espiritu mo. Yeah. Pero kung parehas ka sa Espiritu ng unbeliever, wala ah. If you are the same, yesterday, today, and forever, wala, hindi sila maniniwala sa iyo. Hindi sila maniniwala sa iyo. Pero kung makita nila ang kakaiba talaga, kakaiba ka ngayon ay sa noon, hindi ka mahirapan sa pag-win mo sa pamilya mo.
Tingnan ninyo, maraming na-open na trabaho ng Panginoon. Praise the Lord for that. You know, that is a part of digging your well. Yeah. Na-remind tuloy ako. hindi tapos na naituro ko yan. Hindi, I promise you, tuturo ko yan bago ako uuwi. No? May tuturo ko yan. Because that's very good. Yeah? That's very good topic. So, ganun mga kapatid. Alam niyo, ang napakaganda dito because Caleb served God wholeheartedly. Sabi niya, I will bring him into the land he went to, and his descendants will inherit it. Yeah. Ito ang napakaganda. Hindi lang si Caleb ang na-bless. Pati ang kanyang generation. Hallelujah. That's why I tell you is if you serve God wholeheartedly, God will bless you, not only you, even your generation. I-bless ng Panginoon. Ang buhay mo, ang pamilya mo, i-bless ng Panginoon. Ano ang pinuntahan mo? Ano ang inapakan mo, Caleb? I will give to you as your inheritance, even your generation. Anong inapakan ninyo? Anong inapakan ninyo? Wala akong inapakan kasi nakasapatos ako. That's why, kung saan ka dinadala ng Panginoon, that is your inheritance. You need to pray and claim. You need to pray and claim. That's why everywhere, pumunta kami saan yung pinunta natin? Doon sa Tokyo. Hindi Tokyo. Yung original na Tokyo. Kyoto. Oh, alam niyo original yun. Ano? Pumunta kami doon sa mataas na lugar. We pray. We claim more souls, Lord. Yeah? More souls. Kaya marami pang gagawin ng Panginoon. Hallelujah. Kaya huwag kang mag-complain kay Lord. Kung natapos ang kontrata mo at dalhin ka sa isang lugar. Yeah. Dahil may plano si Lord, dinadagdagan ni Lord. You need to be willing to come out from your comfort zone. Iba doon, pero may nakakandang gagawin mo doon. Amen. Oo, masakit. Dahil hindi madali ang mag-transfer, I tell you. Ganun ako noon. Kasi ang ginawa ng Panginoon nung nag-full-time ako, dinala ako sa isang lugar. 1 month ko doon. Tapos after that, dinala uli ako sa isang lugar. 1 month uli ako doon. Yung time na inayos mo na, sabi nila, alis ka dyan. How many places? 2 months, 1 month, dinadala, inaalis ako ni Lord. One time na entertain ko ang whisper ng demonyo. Sabi ko, ayaw ko na. Para akong bula kung saan-saan ninyo ako tinatapon. Parang ganun. Pero nakapag-aral ako doon. May itinuro pala ng Panginoon sa akin. God is just teaching me how to deal with different people, different culture. Tinuturuan pala ako ng Panginoon because God is preparing me for many kinds of culture, kinds of people to deal with. Kaya nakapag-aral uli ako doon. Ay, ganun pala, Lord. Sakto ko na kay Lord. Ay, ganun pala, Lord.
Kasi pumunta ka doon, Ibaloy, pumunta ka doon, Ilocano, pumunta ka doon, Kalinga, pumunta ka doon, Ipugaw. Tunay na Ipugaw. Ganon. Iba ang kultura dito, iba ang kultura dito. Pero ayan, kaya I've learned. Nakaaral na ako kahit anong klaseng tao I can, pwede kong makidil. Kasi ganito pala ang trabaho na ibigay ng Panginoon. Wala kang pinipili. I learned to deal with people na iba't ibang klase. Kung minsan, mabango. Kung minsan, oo. Kung minsan, masarap ang pagkain. Kung minsan, talagang, Kaya tama yung sabi ni Paul, I learned na mamukhay ng buhay mayaman. I learned yung buhay ng talagang walang-wala. Pero God allowed so that you will learn. Kaya kung mag-transfer kayo ng trabaho ninyo, sabihin ninyo, Lord, ano na naman ang gawin ko doon? Let's learn to accept. Mahirap kasi iwanan mo ang barkada mo, di ba? Iwanan mo ang masarap na kwarto mo, masarap na, nandoon lahat-lahat, very convenient, tapos punta ka sa ano, maikawa ako dito eh. Sa Hong Kong, paglabas mo, ang daming tao. No? Dito, mula hagat ka, pati hotel, awanti makitam ka. Para kang nag-iisa sa mundo. Diyan may isang hotel nga, nag-hotelan mi di anniversary. Malakas yung hilik sa kabila. Kunada pa man nga ni Pastor Oliver Hanmot at the other side ni Pastor Oliver. Pero iba. Doon naman, dito naman sa EB Hotel, parang nag-iisa akong tao doon. Wala kang mapakita, wala kang mapakinggan. Kung lalabas ka lang, papunta doon sa kainan. O doon, marami sila. Kaya nung pumunta kami sa Fukui na nakita ko yung mga bata na marami, wow, parang nagising, parang ang saya-saya ba? Kasi ang daming mga bata. But yan, we need to really, dahil hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Alam mo, aside from the inheritance, in Isaiah chapter 46, verse 4. Isaiah chapter 46 verse 4. Sabi niya dito, even to your old age and gray hairs, I am He. I am He who will sustain you. I made you and I will carry you. I will sustain you and I will rescue you, says God. Kaya makita natin dito na pati si Caleb, kahit tumanda na siya, sinustain ng Panginoon. Imagine yung lakas niya nung yung sinend ni Moses, tapos how many years pass, parehas daw yung lakas niya. Wow naman. Wow naman. Kaya, yan pala, ang susi pala ng ang susi pala ng para hindi tayo madaling tumanda. Serve God wholeheartedly. Yeah. Serve God wholeheartedly. Palagi nilang sinasabi sa akin, parang hindi nagbabago. Hindi nila alam. Ang sikreto, serve God wholeheartedly. Yeah.
Hindi naman ibig sabihin na hindi tayo tumatanda. Tumatanda tayo. Nag-uusap kami ngayon kina Pastor Jeff. Bakit talaga bang ganito, Pastora, na may time talaga na gusto mong ipikit ang mata? Talagang ganyan. Time talaga yan. Sign of aging. Hallelujah. Kayong 40 yan, 40, magpo-40 and above kayo. Antayin ninyo ang oras. May oras din kayo. Ano? May oras din kayo. Ephesians chapter 6, verse 7 to 8. Ephesians chapter 6, verse 7 to 8, sabi niya, serve wholeheartedly, as if you were serving the Lord, not man. Alam ninyo kasi, kung ang isip ninyo ay ginagawa ninyo para sa tao, mapapagod kayo. Mapapagod kayo. Mawawalan kayo ng gana. Pero kung maglingkod ay gagawin ninyo na alam ninyo na hindi tao ang pinaglilingkuran ninyo, ang Panginoon ang dahilan kung bakit mo ginagawa yan, you can enjoy. You can enjoy. May enjoy mo ang ginagawa mo. Dahil alam mo, ginagawa mo yan para sa Panginoon. At ang Panginoon mismo ang magbibigay, magagantimpala sa iyo. Kung tao ang iniisip mo, ay, swerte nakit din. Baka kunkunang panunot mo. O minsan kahit sa trabaho natin, kung hindi ninyo, ibilang ninyo na ang trabaho ninyo, ginagawa ninyo yan para kay Lord. Ang motivation ninyo sa trabaho ninyo, ginagawa ninyo yan para kay Lord. Pero karamihan, gagawin ko ito dahil sa katapusan may dolyar. Di ba? Katapusan, may swelduhan. Kinsinas, may sweldo. So kung wala ng sweldo, nabawasan lang ng kaunti, wala na. Very maliday ka na. Why? Because yung pera. Ganun talaga. But if you will do it wholeheartedly, gagawin mo para sa Panginoon, hindi tao. See? You are serving the Lord, not man. Next verse. Because you know that the Lord will reward. Yan nga ang sabi ko kanina. The Lord will reward for whatever good He does, whether He is a slave or free. Alam mo, ang Panginoon, hindi niya makakalimutan. Yung ginagawa mo, kaya makita natin dito, makita natin na ang sikreto para hindi masayang ang ginagawa mo, gagawin mo mula puso. Gagawin mo mula puso. If you want your service na hindi masasayang, gawin mo kalakip ang puso mo. Kasama ang puso mo. And I will tell you, you will enjoy and you will be blessed by the Lord. I promise you, because the Word of God said, hindi ko salita ito. Salita ng Panginoon. That's why I guarantee you and I promise you that you will be blessed by the Lord if you will serve Him wholeheartedly.
pagdating ng panahon, you will receive the reward. Galatians chapter 6, verse 10. 9 and 10. Last verse. Yan. Let us not become weary in doing good. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Verse 10. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Alam ninyo ito? Especially. Alam niyo ang meaning ng especially? Especially to those who belong to the family of believers. Tayo mismo. Kaya palagi naming sinasabi, dahil kung minsan, yung mga members natin, mahiya silang pumunta doon sa refuge natin. Nahihiya silang magpasama, pupunta sa hospital, pupunta sa korte, kung may problema, ganun. Palaging sinasabi ni Dominga, kung ang mga unbeliever ay tinutulungan natin, how much more kaya tayong magkapamilya? Bakit kayo mahiya? Bakit hindi kayo magpatulong? Bakit hindi kayo pupunta? Palaging sinasabi ni Dominga. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people. Praise God, we have the opportunity. God brought you here in Japan. You have opportunity to serve God here. Alam ninyo, napakaganda ang sitwasyon ninyo dito. Alam ninyo, sa Hong Kong, ganito yan. Mga kapatiran natin doon, hindi sila makalabas. They cannot go out anytime. 24 hours, nakakulong sila. Paglabas nila ng day off nila, may curfew. Kailangan 10 o'clock ka lalabas. Bago ka ay kailangan na makarating ka sa bahay before 9 or before 8. Yung iba pa alas 4 dapat nandoon. Pero dito, after ng trabaho ninyo, you have all the time to really serve God if you want. Ang problema lang na ninyo dito, ang lalayo kung walang sasakyan, wala talaga. Pero may bisikleta. May bisikleta. May sasakyan ang iba sa inyo. You know, even those nabigyan kayo, if God is giving you the desire to learn how to drive, sige, mag-aral kayo kung may opportunity. Because if you know how to drive, and if you have car, then you can do more for the Lord. 60 years old, yung kapatid natin sa South, nag-aral ng driving. Sabi ko, 56 pa lang ako, Pwede pala. Pwede pala. Teka, Lord, pag uwi ko next year, mag-aral ako. Mag-aral ako kung may panahon kaya na dito ako mag-aral, di maganda sana. Pero mahal Mahal. Alangan naman na pupunta ako dito, mag-aaral ng gagawin ko, Di naman pwede. We could do. Let's grab the opportunity. You know why? Because opportunity will never come back again. Yes. Kung hindi mo i-grab ang opportunity, buti kung may second chance. Gusto kong balik tayo sa verse 9. Sa verse 9, Therefore, verse 9,
Let us not become weary in doing good. Huwag tayong mapagod. Huwag tayong mag-stop. Huwag tayong huminto. Sige lang, habang kaya natin, gawin natin. Habang makapag-outreach ka, gawin mo. Habang makapaglingkod ka, gawin mo. Take note. Sabi niya, for at the proper time, there is a proper time. Dito ko kinuha yung palagi kong sinasabi, may oras ka din. May oras ka din. Kung oras niya ngayon, may oras ka din. At the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Conditional. If. Kaya kahit hindi ka nagre-reap ngayon, may oras ka din. Basta hindi ka mag-give up, sigurado may oras ka din. May anihan ka din. Pero kung mag-give up ka, hindi mo aasahan. Dahil conditional ito eh. You will reap a harvest, we will reap a harvest if we do not give up. Kaya kahit matagal yan, basta hindi ka nag-give up, may oras ka din. Kaya, let us not become weary. Sige lang, maglingkod tayo, maglingkod tayo. Alalahanin natin, very fast ang paglipas ng panahon. Sabi ko nga, I'm given my life when I was 18 years old. Ngayon, 56 na ako, this coming August. Imagine. Pero parang kailan lang. More than 20 years ko sa Hong Kong, parang kailan lang. Kung bigyan ako ng Panginoon ng 70 years na mabuhay, ilan ang natitira? 14 years lang. Mas matagal pa ang pag-stay ko sa Hong Kong kaysa yung natira. Napakabilis. That's why I'm challenging each and everyone. Huwag natin sayangin ang panahon. Habang may pagkakataon, habang may lakas, maglingkod sa Panginoon. Hindi nasasayang ang oras, hindi nasasayang ang ginagawa mo para kay Lord. Revelation chapter 2 verse 19. Last promise. Sumusulpot ang word eh. Ito ang pangako ni Lord. I know your deeds, sabi niya. Your love and faith. Your service. And perseverance. Kaya tingnan ninyo, alam ng Panginoon eh. Ang kala ninyo malulugi kayo, hindi alam ng Panginoon. Alam ng Panginoon ang ginagawa mo. Alam ng Panginoon pagmamahal mo, yung pananampalataya mo, yung serbisyo mo. Alam ng Panginoon niya. Anong oras ka nagsusundo? Anong oras ka naghahatid? Anong oras ka darating sa apartment mo? Anong oras ka magtrabaho? Alam ng Panginoon yan. Kaya alam ninyo, kahit ginagawa ninyo yan, nandoon yung joy. If you do it with all your heart, nandoon yung joy. Kahit puyat ka, parang hindi mo nararamdaman. Why? Because God will sustain you. And your perseverance, alam ng Panginoon, yung perseverance mo. And that you are now doing more than you did at first. And God will expect you to continue to do more for the Lord. Amen? Hallelujah. Let's all stand. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, we bless your name. We glorify you, Lord. Harabashakarabakanda da 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 da. Oh, robosukorobakanda da 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 da.
Lord, you are great. You are here, O Lord, in the midst of your people. Hallelujah. Hallelujah. Father, we come before you. Harabashakarabakanda da 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 da. Oh, robosukurabakanda da 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 da. Alam ng Panginoon ang puso ng bawat isa sa atin. Alam ng Panginoon na ang ministry, ang serbisyo ng bawat isa sa atin. Alam ng Panginoon ang sakripisyo ng bawat isa sa atin. At ang desire ng Panginoon ay tayo'y patuloy na gagawin kung anuman ang ipagawa niya sa atin. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, even those who are online, I want to pray for everyone. I would like to pray for you. Hallelujah, wherever you are right now. God wants you to continue to serve Him heartily. Gusto ng Panginoon na maglingkod tayo, na ang paglilingkod natin ay hindi masasayang. Hallelujah. And as we lift up our hands to the Lord, sabihin natin kay Lord, Lord, continue to strengthen me. Continue to empower me so that I could do more for you. I acknowledge my nothingness, Lord. Help me, O God. Tulungan mo ako para ako po ay patuloy na maglingkod sa iyo. I offer you my life, Lord. Fill me now, O God. Strengthen me, Lord. Empower me, O Lord God. In the name of Jesus. Oh, Rabashakarabakanda da 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 da. Oh, Rabashakarabakanda da 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 da. We continue to offer you our lives, O God. Continue to empower us, Lord. Continue to embrace us, O God. Ano man ang problema ng bawat isa, Panginoon. Ano man ang kalagayan ng bawat isa, Panginoon. Ikaw po ang aming kalakasan. Ikaw po ang aming lahat-lahat, Panginoon. Alam po namin, O Diyos, hindi mo kami pababayaan. Hindi mo kami iiwanan, Panginoon. Bagkus nandyan ang banal na Espiritu para ikaw po, kami po ay iyong palakasin sa aming pananampalataya. Oh, it's our desire, O Lord God, to serve you. It's our desire, O God, that until you come, O Lord, you will find us faithful in serving you. Thank you, Jesus. Can we just sing that song? This is my desire. Let us sing it heartily. Let us sing it prayerfully. Oh, Rabashakadarada. And allow the Spirit of God to speak to each and every one of us. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you.
desire. This is my desire. Sing it heartily and prayerfully. Lord, you, Lord, with all my heart, I worship you. Within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. Live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, Lord, I give you my heart, oh God. I give you my soul, Lord. Yes, oh God, it's our prayer, it's our song of my heart, oh God. Alone, Lord, every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way and me, have your way, oh God. Lord, have your way, yes, have your way, Lord. Lord, have your way in me. Hallelujah. Glory, glory, glory to your name, Lord. Blessed, blessed be your name, O God. Let your blessing flow upon your people. Let your blessing flow upon your people, Lord. Hallelujah. 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 Urabashakarabakanda da 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 da. Urubusukurabakarabasyande de 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 de.
Harabashandadadada. Thank you, Jesus. Father God, look down from thy throne. Look down from thy throne, O God, and see the hands of your people. Wherever they are right now, O God, alam mo po ang kanilang puso, Panginoon. Alam mo po, Panginoon, kung mayroon sa kanila ang nanlalamig. Alam mo po, Panginoon, kung mayroon sa kanila, Panginoon, they're planning to give up. But Father, I pray even this very moment, O God, whatever situation, whatever problems that they are encountering in life, Lord, as you have said to your word, O God, that if we will serve you wholeheartedly, committed and determined to really serve you till the end of our life, your word, your promise is true. And you will never fail your word, O God, that you are going to accomplish to those people who really serve you. Father, in the name of Jesus, alam ko po maraming napapagod, Panginoon. Pero ikaw po ang kalakasan namin. Ikaw po ang kalakasan namin, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Panginoon, extend your hands upon each and everyone. Extend your hands upon your people, even those who are joining us online. Lord Jesus, Holy Spirit, move, oh God. Move to your people right now. Touch them, Lord. Strengthen them, oh God. Empower them, Lord. Fill them with your power and authority. Fill them with your Holy Spirit. Fill them with your power in the name of Jesus. Just receive in Jesus' name. Even your healing flow upon them. Physically and spiritually, O Lord God. Let your healing flow upon your people. In the name of Jesus, whatever the works of the enemy that is trying to destroy your people, whatever sickness, whatever circumstances, in the name of Jesus, I come against the power of the enemy. I come against the power of darkness. I come against the power of Satan. In the name of Jesus, to just release your victim right now. In Jesus' name, release your victim right now. In the mighty name of Jesus, get out in Jesus' name. Get out and release your victim right now. In the mighty name of Jesus. Oh, Rabba Shaka Rabba Kanda da 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 da. Oh, Rabba Shaka Rabba Kanda da 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 da. Extend your hands, Lord. Let healing flow. Let restoration flow. Let restoration flow. Let deliverance flow in the name of Jesus. Oh, Rabba Shanda da 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 da. Oh, Rabba Shanda da 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 da. Let the joy of the Lord be upon each and everyone. Oh, Rabba Shanda da 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 da. Let your healing flow upon your people. Physically, spiritually, emotionally, financially, Lord God, socially, in the name of Jesus. Father, we pray that you'll be the one to work out your purpose upon your people, oh God, that they might continue to be strong, oh Lord, continue to walk in line to your will, oh Lord, oh God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo ang buhay ng bawat isa. Salamat, O Diyos. For we know, God, that we receive it, Lord. We receive it, O Lord God. We receive it, Lord, because you have promised, O Lord God, to your word
Salamat, Panginoon, kahit din ang mga pamilya namin, wherever they are right now, Lord. Father, we pray, O God, at magpatuloy ka, Panginoon, na kumilos din sa kanilang buhay. Kung mayroon man sa pamilya namin na hindi pa nakilala ang aming Panginoon, ngayon din, Panginoon, gagawa ka ng paraan para makilala kanila bilang Diyos at tagapagligtas sa kanilang buhay. And we claim it, we declare salvation upon our loved ones. We declare salvation upon our family, Lord God. We declare it right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Salvation upon our relatives, upon our brothers and sisters, upon our parents, Lord God, upon our clans, Lord God. In the name of Jesus. Oh, thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Dahil alam po namin may ginagawa ka. May ginagawa ka sa buhay namin. May ginagawa ka sa lahat ng area ng buhay namin. Oh, thank you, Jesus. Salamat po, Diyos. And Father, I pray for your covering. I pray for your covering upon each and everyone. I pray for your covering upon each and everyone's ministry, each and everyone's family. Lord, lalong-lalo na ang aming paglilingkod sa iyo. Father, thank you. We give you all the glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Let's all be seated in the presence of God. Diretso tayo.